Sana all. Hello mga idol, kamusta? Sana okay lang kayo. Ang bilis lang talaga ng panahon, parang kailan lang noong ako'y nangangarap na makapagtrabaho sa South Korea. Isa nga sa dahilan kung bakit ako nag-abroad ay dahil kulang nga yung sinasahod ko dito sa Pinas. Pangarap ko kasi na magkaroon ng maayos na pamumuhay, at mabigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya. Pangarap ko nga din na makapag-invest ng sariling lupa at makapagpatayo ng sariling bahay. Kaya lahat ng paraan mga idol ay ginawa ko para maipasa ang exam. Yes, tama po ang inyong narinig, kailangan mong pumasa muna sa Korean language exam bago makapagtrabaho sa Korea. Kaya dati, habang nagtatrabaho nga ako mga idol sa isang mall dito sa Zamboanga, ay nag-aaral din ako ng Korean language. Opo, nag-enroll ako sa isang Korean language school. Ang exam kasi ay literal talaga na Korean language, walang English translation. Kaya naman kailangan mo itong matutunan para maipasa mo ang exam. Way back year 2019, nang ako ay nag-aaral ng Korean language. At isang taon nga yung hinintay ko bago ako nakapag-register at nakapag-exam. Medyo matagal-tagal din yung hinintay ko dahil minsan nga lang din nagpapa-exam ang mga Koreano. Sa isang taon ay isang beses lamang magkakaroon ng registration, at kung hindi ka makapag-register ay wala ka ring exam. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoong Diyos, dahil noong nagkaroon ng registration ay nag-qualified ako at higit sa lahat ginabayan niya pa ako para maipasa ang exam. Kaya sobrang saya ko at ng pamilya ko na malaman namin na pasado ako sa exam, dahil sa wakas ito na po yung pagkakataon na makapagtrabaho sa Korea. Pero hindi nga ganun kadali ang naging proseso ko patungong Korea, dahil pagkatapos ko nga na maipasa ang Korean language exam, ay nagkaroon nga ng pandemic. Umabot sa 2 taon nga yung pandemic, kaya naman halos umabot din sa 2 taon yung hinintay ko bago nakapagproseso patungong Korea. At kahit ganun katagal ang hinintay ko mga idol, ay hindi pa rin ako sumuko at natakot sa pandemic na dumating, mas natatakot pa ako na hindi matupad mga pangarap ko. So after ng 2 taon na pandemic ay tinawagan na kami ng POEA, para mag-training, after naman ng 1 week training ay visa processing na din kami. Pero hindi pa rin ganon kadali ang patungong Korea, dahil mas lalong tumatagal ang proseso, mas dumadami naman ang mga pagsubok na dumarating. Ako nga at ang 5 ko pang kasama sa company, ay nabigyan kami ng tentative flight date papuntang Korea na sana. Pero hindi nga natuloy ang araw na yon, sa kadahilanan na ang mismong employer namin, ang mismong nagpa-cancel ng flight. Kaya naman ako ay tumuloy muna dito sa Scalabrini Dormitory. Alam nyo mga idol, ang isa sa mga nagustuhan ko sa dorm na ito, ay dahil malinis ang lugar at mababait mga tao dito. Bukod sa mura na ang renta, ay hindi mo na kailangan lumabas para kumain, dahil nasa loob na mismo ang canteen. May sarili din itong gym, at pwede ka rin maglaro dito ng chess at billiard, kasama yung mga mababait na seaman. At sa wakas, after ng 3 buwan na pananatili sa Maynila, ay ito na nga at natuloy din kami papuntang Korea. Lahat ng pinagdaanan ko at pinagdaanan namin ay sobrang sulit. Kahit gaano pa man katagal yan, kapag pangarap mo ay kailangan mo pa ring itong ituloy. Kung napapagod ka na ay magpahinga ka lang, bukas ay malakas ka na ulit, at ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Kung gusto mo talagang mag-abroad, dapat ngayon pa lang ay simulan mo na. Dahil wala kang matatapos kung wala kang sisimulan. Lahat naman siguro tayo ay may pangarap, ang pangarap ay andyan lang yan, pero kailangan mo talaga yan gabayan at bigyan ng aksyon para ito'y matupad. August 16, 2022 ay ang unang pagkakataon na nasilayan ko ang ganda ng Korea, sobrang napakalinas ng lugar nila at iba talaga ang simoy ng hangin. At after nga lang ng 1 taon na pagtatrabaho ko dito sa Korea, ay bumili na kami ng asawa ko ng lupa. Pina-prior talaga namin na makapag-ipon, dahil ang 3 taon na kontrata dito sa Korea, ay sobrang bilis lang. Year 2024 na pala. Sobrang bilis lang talaga ng panahon, at magda2 taon na pala ako dito sa Korea, ito na pala ang nabili namin na lupa. Una sa lahat ay hindi ko po ito pinagyayabang, proud lang po ako na ipakita yung mga pinaghirapan namin dati, at ngayon nakamit na namin. Gusto ko lang din po kayong i-motivate. Kung may pangarap ka ay ituloy mo lang, kahit gaano kahirap at kabagal ang proseso, ang mahalaga ay umuusad ka. OFW ka man or hindi ay kailangan mong magpatuloy sa pangarap mo, lahat naman ng bagay na gusto mo ay hindi magiging madali.
Lahat ay dumadaan sa proseso, walang direct sa pagiging successful. Kaya thank you Lord sa ibinigay mong blessings. Soon papatayuan na po namin ito ng bahay ng asawa ko. So hanggang dito na lang muna ang aking video mga idol. Salamat sa panunood. Ups, huwag kalimutan mag-like and subscribe para sa marami pang videos.